kwentong ito ay mula pa sa aking lolo Andres, na sa kwentong ito ay si Mang Andres. Ito ay nangyari sa probinsya ng Iloilo, sa isang dalagita na 12 taong gulang. Ang pangalan niya ay Teresa, na kilala sa kanila sa palayaw na Tessa. Pauwi na ng bahay si Tessa noong hapon na iyon. Siya ay galing sa bahay ng kanyang kaibigan dahil sila ay magkapares sa isang project sa eskwelahan. Ang tirahan nila Tessa ay nasa pinakadulo pa ng kanilang barangay. Malayo sila sa ibang mga bahay at mas malapit na sa kakahuyan. Hala, late na din pala kami natapos ni Maymay. Hayag ni Tessa habang pinagmamasdan ang nalalapit na takip silim. Tumigil siya sa paglakad at inayos ang nakasukbit na bag sa kanyang balikat at muling naglakad, na ngayon ay mas mabilis na. 1, 2, at 3 pang minuto ay nakarating na din si Tessa sa kalye ng kanilang tirahan. Tamang-tama dahil palubog na ang araw. Napahinga ng malalim si Tessa. "Hay, salamat!" Malakas na sabi nito. Iniisip ni Tessa ngayon ang kanyang ina na mahigpit na pinagbabawal ang pag-uwi ng late. Patuloy na naglakad si Tessa sa kalye ng may natanaw siya sa di kalayuan. Isang baboy ang nakaharang sa kanyang dadaanan. Nagtaka si Tessa sa nakita, ngunit nagkibit balikat na lamang siya dahil nagmamadali na din siya. Pagilid na dadaan sana si Tessa upang iwasan ang baboy, ngunit bigla itong humarang muli sa dinadaanan niya. Laking gulat ni Tessa sa kinilos ng baboy. Sinubukan niya muling dumaan, ngunit hindi talaga siya pinapadaan nito. Napatingin siya sa mga mata nito at nakaramdam ng kilabot. Ang mga mata nito ay nanlilisik at tila galit na galit sa kanya. Bukod pa dito ay may isa pang napansin si Tessa na tunay na kakaiba. Ang baboy ay may suot na mga pulang sapatos. Dagdag pa dito ay ang mga pulang sapatos nito ay mataas ang heels. Unti-unti nang nasasakop ng dilim ang kalye at hindi pa rin makadaan si Tessa. Napaiyak na ang dalagita sa kaguluhan at takot na nararamdaman. Sa oras na iyon ay desperado na si Tessa, kaya sinubukan na lamang niyang tumakbo palayo sa baboy. At sa hindi inaasahan na pangyayari ay nasa lubong niya ang isa sa mga tanod na si Mang Andres. Agad na humingi ng tulong si Tessa kay Mang Andres at sinumbong ang kaniyang sitwasyon. Nagmamadaling inilawan ni Mang Andres ang kalye at hinanap ang nasabing baboy, ngunit wala na ito. Para sa kaligtasan ni Tessa ay sinamahan na siya ni Mang Andres hanggang sa kanilang bahay. Umiiyak na nagkwento si Tessa sa kanyang ina at nagsabi naman si Mang Andres na ipagpapatuloy niya
ang paghanap sa nasabing baboy sa gabing iyon at sa mga susunod pa. Binalaan din ng tanod ang mag-ina na mag-ingat dahil sa kwento ni Tessa sa pangyayari ay tila aswang ang kanyang nakaengkwentro. Laking pasasalamat ng mag-ina kay Mang Andres na nagkataon ay nagroronda sa paligid. Sa awa din ng Diyos ay mula naman noon ay hindi na muli nakita ni Tessa ang baboy na naka-heels. Kumusta mga katakot? Ako nga pala si Creek. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Kung hindi nakakaabala ay paki-click na lang ng like at subscribe button. I-follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Hanggang sa muli!